So, magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. Ayan, so hating gabi ngayon at bigla akong nagising. So, naisip ko sagutin natin yung ating mga subscribers na nagtatanong sa comment section. Okay, so mahalaga po na masagot po natin yung mga katanungan ninyo sa comment section dahil nangangailangan po ito ng agad na kasagutan para sa ganun, may apply po kaagad nila to sa kanilang mga alagang mga manok. Kaya mga kamanok, dito sa ating channel, kayo po ang aking inuuna. If ever na may mga katanungan kayo, gustong malaman tungkol sa pagmamanok, as long as alam ko at kaya kong sagutin, sasagutin ko po yan at ginagawa ko po ng video na kagaya nito. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kamanok, andyan lang ang comment section, ilagay nyo lang po dyan lahat ng inyong mga katanungan at pag nabasa ko po yan, okay, malabo namang hindi ko mabasa yan, gagawa ko po yan ng video kagaya nito. Kaya mga kamanok, isa lang hinihiling ko. So mag-subscribe lang kayo, wala naman po yung bayad. Mag-like at syempre mag-comment na po kayo dyan ng inyong mga katanungan. So wag na natin masyadong pahabain pa yung ating intro. So sagot kaagad tayo ng ating mga katanungan dito. So sa mga nagpapa-shoutout, kung madadaanan natin at may nagpapa-shoutout, shoutout din po natin. Alright? So, ang unang katanungan ay galing kay Julie Ballesteros. Ayan, Julie Ballesteros, ito yung ating talagang solid subscribers and commentators. Mega shoutout sa iyo, Idol. Ito yung katanungan niya. Idol, ano kaya ang problema ng Melsims Black ko? 7 months na siya. Malakas naman yung loob niya. Okay, so nakikipagsayaw siya sa mas matanda sa kanya. Pero bakit pagdating sa bulik, halos kaedad lang niya, hindi ganun siya ka-matured. Pakisagot naman, Idol, ano ang dapat kong gawin? Alright? So, yung 7 months old na manok natin, meron po kasi minsan na situation na kapag yung ating alaga mga kamanok, halimbawa, 4 months old pa lang or 5 months old pa lamang, palagi nating isinasayaw, bata pa lamang, tapos sila ay na-stress or nag-marathon, tumakbo, possible dadalhin po nila yung kanilang history, okay, nung pagtakbo kahit sila ay umiidad na. Kahit sila ay dumating sa 7 months, 8 months, or kahit 1 year. Sa madaling sabi, nagkakaroon po sila ng habit na nadalhin yung kanilang history ng pagtakbo sa kanilang paglaki. Okay? So, minsan din naman, may factor din po na naninibago yung manok. Kung hindi niya palaging nakikita sa kanyang bakuran or sa inyong bakuran, possible nanibago lang siya. Kaya yung ibang mga kamanok, yung ibang mga farms, ibang mga backyards, nag-aalaga po sila ng off colors, ibang kulay, especially yung bulik. Talagang ang bulik pag nakita ng kapwa manok at bago sa kanya, talagang alam mo yon, nagiging friendly sila. Hindi kaagad sila nagfi-fit sa isa't isa. Ibig sabihin, naninibago talaga yung ibang manok kapag nakakita ng off-color, especially yung bulik. Yung mga talisayin, off-color sila, pero nakikilala ka agad ng ibang manok. Pero yung bulik, talagang hindi ka agad nila makakilala. Kaya kung ikaw man is makaka-experience ng ang iyong manok ay hindi ganun ka-matured pagdating sa kulay ng bulik, normal po yun. Okay? So, saka pa lang siguro siya magmamature kapag madalas niyang nakikita or something na kapag mas gumulang pa siya. 7 months pa lang yan, medyo bata pa, hintayin mong mag-1 taon, mag-2 taon, sigurado ako, kilala na niya ang bulik. At ang maganda dito, pwede kang maglagay ng pangulay sa iyong bakuran. Bulik, puti, or itim, o kung ano pa mang kulay, para hindi rin naninibago yung manok. Baka kasi mamaya, purong pula lang yung nakikita niya, o kaya naman purong talisayin lang yung nakikita niya, or habang buhay niyang nakikita, puro itim. So, bigyan mo rin ng pangulay. Okay, pangulay o ibang kulay ng manok siyang nakikita para sa ganun ma-develop din yung kanyang familiarity pagdating sa ibang kulay. Okay, so Julie, sana makatulong. So next, eto, galing kay Marvin Arevalo. Ayun, nag-shoutout Marvin. Idol, tatanong ko lang sana kung ano ang magandang patuka sa manok para bumulto ang katawan kahit walang supplement. Salamat, Idol, and God bless. So sa mga nagtatanong dyan kung ano yung magandang pagkain na hindi gumagamit ng vitamina or injectable supplements, lagi kong sabi sa inyo mga kamanok,
maghalo kayo ng fermented Jackie Oats. Kasi yung vitamins na taglay ni Jackie Oats, karamihan nandun din po sa mga injectable supplements, lalo na yung amino acid. Okay? Si amino acid po kasi ang required ng katawan ng manok na dapat ma-produce. Kaso hindi naman kayang i-produce ng katawan ng manok ang amino acid eh. Kaya kailangan niya itong kuhanin sa injectable supplements or sa natural food. Okay, at ang tanong mo, kailangan mo is a natural food na makakapagpabulto sa katawan ng alaga mo, I recommend to choose Jackie Oats, fermented Jackie Oats. Sa mga nagtatanong dyan, Idol, pwede bang hindi na natin i-ferment? Ako na magsasabi, mas maganda po ang fermented Jackie Oats. Kasi po, out of 10, sa dami nung nakukuha niya, kung ang Jackie Oats o fermented Jackie Oats magbibigay ng 10% ng vitamina, yung hindi fermented, 1% lang po ang kayang ibigay. See the difference? Ang layo, ang laki. Kaya advice ko po is ibabad niyo po. Madali lang naman po ito. Okay? At saka hindi lamang po pagbulto at pagganda ng katawan ang makukuha ng inyong mga alaga. So maaga pa lang, pag binibigyan nyo ng fermented Jackie Oats, kita nyo yung mukha namumula kagad. Yung development ng buto, gumaganda kagad. Kaya kung magtatanong ka kung ano yung magandang patuka na pwede mong ibigay sa alaga mo, check mo yung level ng pagkain. Check mo yung level ng patuka na ibinibigay mo. Kailangan 16 to 18 crude protein ang taglay niyan, plus haluan mo ng fermented Jackie Oats. Sigurado ako, bubulto at bubulto yan. Alagaan mo lang monthly ng purga, huwag mo kalilimutan. Kalimutan mo na ang injectable supplements, pero yung pagpupurga, huwag na huwag. Okay? So, Marvin Arevalo, sana masagot ko at nasagot ko ng tama at maayos. So, subukan niyo po yan. Okay, so balikan mo ako, mag-comment ka ulit dito kung ano yung result sa alaga mo. Sigurado ako magiging malusog, magiging maganda ang katawan, magiging healthy po yan. So next, ito galing kay Andre Panoy. Ayan, so Idol, sana mabasa mo. Maganda po ba ang Feather Boost Gold Advance V2 ng Apex? Pasagot mo sana, Idol, okay? So si Feather Boost Boost Gold Advance V2 ng Apex. Para sa akin mga kamanok, kung kayo ay kukuha o bibili ng supplements sa inyong mga alaga, which is wala namang masama. Kasi yan naman ang purpose niyan is para maging healthy, maging maayos ang katawan o ang kalusugan ng ating mga alaga, wala naman pong masama. Ito po ang advice ko sa inyo. Kung kayo po is kukuha ng mga vitamina online, make sure available din po ito sa market. Kung ang inyong pong mga vitamina ay hindi niyo po matagpuan sa merkado, okay lang na na-out of stock sa merkado as long as may availability sa merkado. Pero kung yung mga vitamina pong inyong hinahanap online is hindi po itinitinda sa merkado, magtaka po kayo, mag-isip po kayo, anong dahilan bakit hindi po ito makita sa merkado? Tatandaan niyo, kung kayo man is bibili ng suplemento online, make sure po pwede nyo rin po itong matagpuan through stores or sa merkado, sa mga agribet. Kailangan nakikita nyo rin po yan para sigurado po tayo na hindi lang po ito po pwedeng makuha online. Baka po may mga dahilan eh. May mga dahilan kung bakit pala hindi ito inilalabas sa merkado. Baka mamaya hindi po nakarehistro ang mga ganito. Baka po mamaya hindi po ito approved ng ganito. Kaya po ako po nagsasabi sa inyo, tsaka tingnan niyo po yung presyo. Tingnan niyo po yung price. Baka po mamaya, sobrang baba naman ang price nito, hindi naman po worth it. Okay, kaya pala sobrang baba, hindi naman pala worth it yung effectivity nito sa mga manok. Kaya kung makakakita kayo ng medyo mahal, makakakita kayo ng medyo pricey na vitamina, sigurado po ako na maayos po yun. Effective po yun. Pero kung ang vitamina, sabihin na natin 100 ml pero ang presyo niyan 100 plus lang or 400 plus, possible, kailangan nyo pong bigyan ng attention. O tingnan nyo po yung label, tingnan nyo po yung reviews. So, ganun po mga kamanok. So, hindi ko man sinasabi na hindi ito maganda. So, ang akin lamang po is, dagdagan nyo pa yung reviews, yung pag-alam po ninyo sa mga nakasubok at nakagamit nito. Okay? So, last question.
Eto, galing kay Daniel de la Cruz. Idol, ilang araw bago po ibigay ang Regel Forte kung tayo is may mga pupuntahan? Regel Forte. So, pag po tayo is magbibigay ng kahit na anong supplement sa ating mga alaga, hanggat maaari, atin po munang i-observe. Okay? I-observe po natin sa ating mga alaga. Huwag po tayong basta-basta magbibigay ng suplemento sa ating mga manok, especially kung malapit na po yung ating pagkukommute. Kasi po baka mamaya biglang magbago po yung absorption ng katawan ng ating mga alaga pagdating sa suplementong ating ibibigay. Lagi ko po sasabihin sa inyo, if ever na may i-endorse po kayong gamot, pagkain, vitamina sa inyong mga manok, kailangan malayo pa lamang po yung petsa kung kayo man is may pupuntahan, kailangan weekly or week by week mabigyan niyo na po ng suplementong ito. So ang payo ko po sa inyo, 4 days before yung araw na kayo ay aalis or may pupuntahan kayo, maibigay niyo na po para po sa week 1, makita niyo po kaagad at ma-observe po ninyo kung ano po yung feedback pagdating sa healthiness ng manok. For example lang kung kayo ay may 3 linggo na kayo ay magpapalusog ng inyong mga alaga, sa first week, kailangan 4 days before the end of that week, mabigyan nyo po na itong suplemento. For example, halimbawa, Regel. Okay, so 4 days before yung linggo, bawa Webes, bigay ka ng Webes, Biyernes, Sabado, then yung 4 na araw, Linggo, tingnan mo kung ano yung magiging feedback sa katawan. Then, next week, ganun na naman. 4 days bago yung linggo, magbigay ka ulit. Then, tingnan mo kung ano yung magiging feedback sa katawan. Para sa ganun, sa huling linggo ng iyong pagbibigay nito, alam mo na kung ano yung feedback sa katawan, kung maganda ba or hindi. Pwede kang mag-adjust. Kung hindi maganda, alisin mo. I-out mo yung suplemento, wag mo nang bigyan. Kung maganda, ituloy-tuloy mo. Ganun po mga kamanok. Pero para sa akin, 4 days bago yung araw ng linggo, maganda na po yan. Kung kayo man ay magbibigay ng klase ng suplemento o vitamin ng ganyan. Alright? So mga kamanok, sana kahit pa paano makatulong yung simpleng tips na to sa simpleng pagsagot ko ng inyong mga katanungan, sana makatulong po. Sa mga magtatanong dyan, sa mga gustong may malaman din pagdating sa pagmamanok, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po dito. Paano mga kamanok? So once again, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.